Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo sa atin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Oras na ito, bago po tayo mag-aaral ng kanyang salita, hayaan niyo po na umawit po muna tayo ng isang himno. Marahil yung ilan ay alam ang kantang ito, pero kung ito ay hindi niyo alam, pakinggan natin yung mensahe ng awitin. I conquer only when I yield. Hallelujah. The path that I have trod has brought me nearer, God. Though through sorrow's gate, though not the way I choose, in my way I might lose the joy that yet for me awaits. Not what I wish to be, nor where I wish to go. For who am I that I should choose my way? The Lord shall choose for me. This better far I know, so let Him bid me go, or stay. The cross that I must bear, if I a crown would wear, it's not the cross that I should take, but since on me 'tis laid,
choose for me this better far I know. For so let Him bid me go, or stay. Submission to the will of Him who guides me still, His surety of His love reveal. My soul shall rise above this world in which I move. I conquer only when, hallelujah, I yield. Not what I wish to be, yes Lord, nor where I wish to go. For who am I that I should choose my way? The Lord shall choose for me this better far I know. So let Him bid me go, or stay. Hallelujah. You, O God, you choose for me, O God. Kayo, Panginoon, as we yield to your will. Sa pagsuko namin, Panginoon, sa inyong kalooban, O Diyos, kayo ang pumili para sa amin kung saan kami pupunta. Kung ano ang aming gagawin, Panginoon. Kaysa mawala, Panginoon, ng kaligayahan na nakaantabay sa amin sa panahon na kami ay nasa piling niyo na. Kahit masaktan kami, Panginoon, sa mundong ito, ang mahalaga, masunod namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Hallelujah. Salamat sa inyo, Ama. Patuloy na kami ay lalapit sa inyo sa oras na ito. Panginoon, patnubayan niyo po kami. Maunawaan namin ito ng lubos, Panginoon, at di man namin agad ma-master, Panginoon. Di man namin agad, Panginoon, na makuha. Pero unti-unti, Panginoon, dalhin niyo kami doon sa kasukdulan ng inyong nais na marating namin. Hallelujah. Unti-unti, Panginoon, sa araw-araw, from glory to glory. Pagpapakumbaba, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa tulong ng inyong Espiritu, maunawaan namin ito. Ang aming hiling, Panginoon, ikakatiwala namin ito sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, ako po ay humingi ng mga panalangin dahil itong darating na Thursday ay alis na po muli ulit ako. Ang kaibahan lang ay hindi ko po makakasama ang aking asawa dahil sa kanyang pagdadalang tao. No, pero alam natin na kahit tayo ay mag-isa sa pagmimisyon, pagmiministeryo, kasama natin ang Panginoon. Actually, dumarating na ako dun sa punto na tinuturuan ako ng Panginoon na sabihin sa labi, no? Sabihin talaga mismo na hindi ako mag-isa. No? Although yung iba ay mapapaisip, pero nandoon yung katotohanan na kasama kasi natin ang Panginoon. No? Kaya humingi po ako ng panalangin. Ito ay hindi magiging madali para sa akin, pero sa tulong ng Panginoon mapagtatagumpayan natin to. So after nun, pupunta po ako ng Taiwan itong Thursday.
Mga ilang araw lang po ako doon para sa isang revival at para sa pag-attend sa anniversary. After po nun, ay lilipad na po ulit ako papuntang UAE. Kaya, samahan niyo po kami sa panalangin na maging matagumpay. Maging matagumpay ang gawain ng Panginoon. Ang tagumpay naman ay hindi nakasalig sa kung sino man, kahit sa akin ay hindi. Ang tagumpay ay galing sa Panginoon. Kaya hilingin natin na kumilos ang Diyos na talagang makarinig tayo ng mga praise reports, mga matotoo na nanggagaling sa Panginoon sa pagkilos niya, at marami ang makakilala sa mga gagawin natin sa Middle East. Kaya salamat sa Panginoon. Dito na po tayo sa ating pag-aaralan. Punta tayo sa Filipos chapter 2 verse 5. Filipos chapter 2 or Philippians chapter 2 verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Sa oras na ito, ang gagamitin ko lang po ay King James Version, Philippians chapter 2 verse 5. Nabati ko po ang lahat ng nakikinig sa saan man kayong dako ng mundo. Nakita ko ang aking minang, ating pastora Marcel sa Egypt, ang nasa Taiwan, nasa Taiwan, no? Dito sa Leyte, nakita ko si Lizel. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon saan man po kayo naroon. Ito na po tayo, Philippians chapter 2 verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God," hallelujah, "but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Hallelujah. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. When it comes to humility, pagdating sa salitang pagpapakumbaba, meron tayong mga bagay na iniisip na sa tingin natin, ito na ang pagpapakumbaba. Una sa lahat ay pagiging tahimik, pakikinig dun sa sa tagapanguna. Minsan naman ay iniisip natin na pag ikaw ay nagpapakumbaba, umiiwas ka lang sa papuri ng tao. Tayong mga tao ay likas na mayayabang. Nasa laman na po natin yun, di natin yun maitatanggi. So, when it comes to lessons about humility, isa sa mga unang pinapaunlak sa atin pagdating sa pagpapakumbaba ay hindi tumanggap o hindi angkinin ang papuri ng tao, kundi lahat ng papuri, no, i-address natin lahat sa Panginoon. And sometimes we have a hard time following that. Minsan ay nagkakaroon na tayo ng tawag dito, minsan sa ganong tagpo excuse me, minsan sa ganong tagpo nahirapan na tayo yung pagbigay o pagbigay ng lahat ng papuri sa Panginoon. Sa ganong tagpo pa lang, nagpapakumbaba, hirap na ang mga tao. Pero ako po ay magte-26 years old pa lamang. Sa ilang taon ko ng paglilingkod, mas pinapakita sa akin ng Panginoon yung lalim ng pagpapakumbaba. Ano ba talaga yung pagpapakumbaba na sinasabi ng Panginoon dito sa chapter 2 ng Filipos? Actually nga, it starts with the mind sa New King James Version. Sabi ito, "Let this mind be in you." No? Itong kaisipang ito, itong mindset na ito, na nasa Panginoong Jesus, dapat ito rin yung nasa inyo. No? And when we think of
the mindset of Christ. Ito sa sinasabi sa Philippians chapter 2. Una natin nakita dito ay yung pagpapakumbaba to be able to reach out souls. Pero it goes much deeper than that. At mga kapatid, kung titingnan natin sa mga sumusunod, baka hindi natin kayanin, pero buti na lang nandiyan ang banal na Espiritu para tulungan tayo. Tingnan natin to. Ano ba yung itsura ng pagiging humble? What does humility looks like? No? Ano yung ginawa talaga ng Panginoong Jesus na madalas ay hindi magawa ng tao talaga, o hindi talaga magawa ng isang tao? Sabi dito, ayan yung babasahin ko po ulit sa verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Pinakamataas na katungkulan sa buong mundo. Pinakamataas na antas ng pamumuhay. Hindi nga hindi lang dito sa mundo, kundi sa buong universe. Sa lahat ng makikita natin, ang pagiging Diyos na ang pinakamataas na estado. Wala nang mas tataas pa sa pagiging Diyos. No one has created God. He is God alone. God eternally. Walang lumikha sa Panginoon. Walang lumikha sa Diyos. Siya na yung pinakamataas. And when I say mataas, mga kapatid, tingin kayo sa kalangitan. Pag nahanap niyo yung dulo, pag di niyo nakikita yung dulo, halos parang ganon. Yung kataas yung estado ng isang tao sa estado ng Diyos. He is that high. Mga kapatid, kasi inisip lang natin na mataas na estado sa ating normal na kaisipan. Ang pinakamataas na estado na sa atin pagdating dito sa mundo ay yung mga magiging presidente. Pero it goes more than that, mga kapatid, pagdating sa Panginoong Jesus. Tandaan nyo, i-remind ko lang po, sinasabi sa Biblia, dito sa chapter 2, ganito dapat yung ating mindset. So, sabi doon, nandun ang Panginoon sa pagiging Diyos, nandun yung kanyang kalagayan. Pero sabi niya, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Mga kapatid, napakataas ng talo na yan. From being God Himself, hindi niya inangkin yung bagay na iyon, na bagay na dapat na panghawakan. From being God Himself, brought down, hindi lang sa pagiging tao, sabi doon, of no reputation. Masyado nating pinapahalagahan yung ating pangalan. To be able to please, pag yung iyong pangalan, yung pangalan ng iyong pamilya, ng iyong company, ng iyong pagtatrabaho, yung iyong church, ay masyadong naitaas. Gumagawa tayo ng mga paraan para ito ay mapapanatili sa mataas na antas. Para lamang makita ng tao na, kayong mga kayong mga taga DFC, taas na ito, talagang pang malakasan. But He Himself as God brought Him down, sabi doon, but made Himself of no reputation. Anong itsura ng walang reputasyon? Sige nga po, mga kapatid, anong itsura ng tao na walang reputasyon? So He made Himself of no reputation. Maaaring tignan natin na para itong normal lang na average citizen of the Philippines, average citizen of the world. Siguro, pastor, gano'n na nga yung itsura nun. Pero mga kapatid, hindi po doon nagtapos yung pagbaba ng Panginoon. Sabi doon, and took upon Him the form of a servant. Bukod sa pagiging tao, with no reputation, naging, sabi ba dyan? And took upon Him the form of a servant. Mga kapatid, sa mundong ito, ang pinakamababang antas na pamumuhay ng tao ay pagiging alipin. Pagiging alipin. From being God, who controls and created the heavens and the earth, naging tao siya. Hallelujah.
Naging tao siya katulad natin. Hindi lang yun, binaba pa niya yung kanyang sarili to the form of a servant. Mga kapatid, yung pagiging alipin ay hindi basta-basta. Alam natin yan sa Biblia. Pag sinabing ikaw ay isang alipin, wala kang karapatan. Wala kang rights, wala kang human rights. Pag ikaw ay naging alipin ng isang tao, wala kang karapatan sa buhay mo. Kung ano yung gusto ng iyong amo, yun ang iyong gagawin. Kahit yung iyong personal opinion, mga kapatid, pati pagsasuggest, hindi pwede. Tayo minsan nagsasuggest pa lang tayo, pag di tinanggap yung suggestion natin, iyak-iyak tayo. Magtatampo tayo, magagalit tayo, pero mga kapatid ng Panginoong Jesus, from being God Himself, took Him the form of man and the form of a servant. Hallelujah. Di ko ma-imagine kung pasensya na po mga kapatid kung ako ay nagiging emosyonal dahil matindi yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Minsan, di pa nga tayo wala pa tayo dun sa punto ng ating buhay na talagang may pagmamalaki tayo. And it goes hard for us na magpakumbaba. But the very God Himself, took this form and took the lowest form of, hindi siya bumaba bilang isang hari. Although He's the King of Kings and Lord of Lords, the Prince of Peace, hindi siya bumaba na merong red carpet. Hindi siya bumaba na merong musiko na nag-aabang sa kanya. No. Ultimo sa panganganak, pagsilang sa kanya, sa lugar ng mga hayop. Yun nga yung ayaw natin, yung tawagin tayong hayop ka. Pero nandun ang Panginoong Jesus nung pinanganak. The God who created the heavens and the earth took the form of man. Tinanggal niya ultimo yung kanyang reputasyon, yung kanyang karapatan. Kung babasahin pa nga natin sa ilang mga talata sa Aklat ng Juan, hindi niya ginagawa yung kanyang gusto. Ultimo opinion niya, hindi niya ginagawa. Sabi niya, kung ano lang yung naririnig ko sa Ama, yan lang yung gagawin ko. Kahit pagdating sa paghatol, kung ano lang yung sinasabi ng Ama, yan lang yung gagawin ko. Sa lahat ng kanyang gagawin, kung ano lang pinapagawa sa akin ng Ama, yan lang gagawin ko. Kung ano lang sasabihin ng Ama, yan lang yung gagawin ko. Labas yung kanyang, pag-aralan natin yun nung nakaraang linggo, nung nakuha tayo nag-devotion nun. Nakaraang linggo ba yun? Labas yung kanyang opinion, labas yung kanyang kagustuhan kagustuhan niyang gawin. Wala yung lahat ng yun. Tayo kapag hindi nasunod yung ating gusto, kapag hindi nasunod yung ating nais, kung makapag-react tayo, parang nawala, buong mundo nawala sa ating. But He, from the form of God, from being God, took the form of a servant. Walang karapatan. Hindi namumuhay sa sariling kaisipan, hindi namumuhay sa sariling opinion, hindi namumuhay sa sariling kagustuhan. Sabi pa nga dito, and was made in the likeness of men. Mga kapatid, ano ba mapagmamalaki ng mukhang to? Itong mukha natin to, ano ba mapagmamalaki natin dito harapan sa form sa pagiging Diyos ng Diyos? Ano bang mukha na may harap natin na pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, itong kakinisan ng aking mukha, ito yung mapagmamalaki. Hindi. Kumpara sa kalwalatian at kagandahan ng Panginoon, ano bang bagay na pwede natin may pagmalaki dito sa itong laman na ito? Ano bang mamalaki natin sa Panginoon? Wala. Sabi pa nga dun, and was made in the likeness. Parang ganito mga kapatid. Ito, ganito. In the likeness of men. And being found in fashion as a man, at dahil siya ay nasa katawan bilang isang tao, became obedient unto death. Mga kapatid, una, nakalimutan ko na, masyado na ako na carried away.
When you are humble, you bring yourself to a state of no reputation. Una, when you are humble, you bring yourself to a state of no reputation. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, hindi mo na iniintindi yung iyong reputasyon. Hindi ko sinasabing magwala ka na diyan dahil wala ka ng pangalang inaalagaan, pero hindi mo pinapahalagahan yung iyong reputasyon. So now, when you are humble, you took a form of a servant. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, lalo na sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, una sa lahat, magpakumbaba tayo sa Panginoon. And when we humble to God, we should be in a form of a servant. Katulad yung inawit natin kanina, not what I wish to be, not where I wish to go. Hindi yung nais kong maging at kung saan ko gusto magpunta. For who am I? Sino ba talaga ako? For I should choose my way. The Lord shall choose for me. Tanda natin mga kapatid, ang sarap lang kantahin nito. Pero napakabigat nito. You take away what you want. You take away what you should do. Ang nanaisin mo lang kung ano yung gusto ng Panginoon o pinili ng Panginoon na gawin ko. So when you humble yourself, you should be like a servant. Kaya pa doon, and being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient. When you humble yourself, you become obedient. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, nagiging masunurin ka. Pag sinabi natin masunurin, walang part sa iyo na magre-rebelde o gagawin yung gusto. You just follow. You just obey. Kahit hindi sang-ayon sa iyo, you just obey. Kahit hindi pabor sa iyo, you just obey. Kahit sa panahon ng ikaw ay susunod, masasaktan ka, you just obey. Dahil pag ikaw ay servant, di mo niintindihin kung ano yung mas beneficial, kung anong mas magiging beneficial sa iyo. Hindi mo niintindi kung ano yung mas makakabuti sa iyo. You just obey. You just follow. Tayo pa dito. Became obedient unto death, kahit sa harap ng kamatayan. Hanggang sa kamatayan, naging masunuri ng Panginoon. At re-remind ko na naman po ulit. Ang sabi doon sa verse 5, let this mind be in you. Yung ganitong klaseng kaisipan na ginawa, yung ganitong klaseng pagpapakita ng Panginoon na pagpakumbaba. Ganitong klase yung dapat na meron tayo. Ganitong klaseng sinasabi ng Biblia. Itong klaseng mindset, ito rin yung gawin ninyo. Yung ginawa ng Panginoong Jesus. Tayo pa dyan. Became obedient unto death, even the death of the cross. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, naging mapagpakumbaba ang Panginoon. And it's hard, mga kapatid, kung titingnan natin at susuriin natin na mabuti, when it comes to truly humbling yourself in front of God, pinapatay mo yung iyong laman. You kill yourself. Hindi ko sinasabi literal na papatay mo ngayon, wag saksakin yung sarili. The desires, your fleshly desires is getting killed right now. Kapag nanaisin mo talaga maging mapagpakumbaba katulad ng ginawa ng Panginoon, papatayin mo yung iyong makalamang pagnanasa. Your fleshly thinking, yung makalamang kaisipan na papatayin mo din. The pride in your position, you will also kill it. Papatayin mo rin yon. So when you humble to God, you kill yourself. You put yourself to death. Pag sinabi natin patay, mga kapatid, wala ka nakitang patay na nagbibigay ng kanyang sariling opinion o gumagawa ng kanyang sariling lakad. Nandun lang siya, nakahilata. At kung saan man siya dalhin ng tao, wala siya magagawa kundi humiga lang. Walang buhay. Hindi sabi, oh, ba't naman kayo, ayusin nyo naman yung pagbubuhat nyo sa akin. Wala siyang ganon. Ganon yung gusto ng Panginoon. When we humble ourselves to God, we put ourselves to death. Mga kapatid, I tell you, kapag tayo ay susunod sa Panginoon,
When we put ourselves to death, may mga pagkakataon, as you walk in humility, hindi mo agad mamamaster yan, mga kapatid. Hindi ko pa rin naman master to. But I pray to God and I do my best by the help of the Holy Spirit na gawin kong, na makapamuhay ako na may pagpapakumbaba. Unti-unti, from glory to glory. And as you walk in humility, mga kapatid, hindi ito yung parang lumulutang ka at parang wala kang nararanasan. It hurts. It pains this flesh. Sasaktan talaga yung iyong laman. But just walk slowly in humility. Ito namang ang sinasabi ng Panginoon. Pagdating sa pagpapakumbaba, sabi sa salita ng Diyos, ang itinataas lang ng Panginoon ay yung mga nasa baba. Kailanman walang itinaas ang Panginoon na nasa mataas na estat. Actually nga, ang tao, let me rephrase this, no? Walang itinaas ang Panginoon na tao na akala niya nasa mataas siyang posisyon. Walang itinaas ang Panginoon na tao na akala niya nasa mataas siyang posisyon. Sino yung tinataas ng Panginoon? Yung mga nagpapakumbaba. And this is what humility looks like. Chapter 2, verse 5, hanggang sa mga sumusunod. Itong ganitong klaseng pagpapakumbaba, yung gusto ng Panginoon. And as you lower yourself down, as you humble yourself down, habang binababa mo yung iyong sarili, the more you lower yourself down, the more God will raise you up. Habang pababa ka ng pababa, habang humble ka ng pa-humble, doon ka naman lalong itataas at itataas ng Panginoon unti-unti. Ito na nangyari sa mga sumusunod. Wherefore God also hath highly exalted him nung sa panahon nagpapakumbaba ang Panginoon. Ginawa niya yung pinakamabuti niya sa pagpapakumbaba, sabi doon. Pagkatapos noon, sa verse 9, wherefore God also hath highly exalted him. Nung ang Panginoon ay nasa pinakabababang estado ng buhay, death on the cross, binayubay sa krus ng Kalbaryo, doon naman siya tinaas ng kanyang Ama. Hallelujah. Doon siya tinaas ng Panginoon. Nung sinaksak na siya sa tagiliran ng isang sundalo, at dadampian ng tubig at dugo na nanggaling sa Panginoong Yesus, nakatingala siya doon. Ito nga talaga. Siya pala talaga yun. Hallelujah. As we lower ourselves down, katulad ng pagpapakumbaba ng Panginoon, saka lang tayo itataas ng Diyos. Mga kapatid, sa pagtaas ng Panginoon sa isang tao, walang gagawin ng tao doon. Walang part ang tao doon. Katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ang magtataas. And when God raised up a man, kapag ang Diyos ay nagtaas ng isang tao, kahit ano pang gawin ng mga nakapalibot sa Kanya, hindi maibababa ito ng mga tao na nakapalibot sa Kanya. Bakit? Kasi ang kamay ng Panginoon mismo yung nagtaas sa Kanya. At walang anumang bagay dito sa mundo ang makapag-overpower sa Diyos. Bakit? Siya yung Diyos eh. Kaya kung itinaas ka na ng Panginoon, kahit ano pang gawin ng tao sa'yo, nakapalibot sa'yo, kahit ano pang gawin ng kaaway, hindi ka maibababa. Because it is the Lord who will raise you up. But mga kapatid, hindi naman, this is humility, this is raising up. Hindi yan sabay ng ganun. No. As you go down, God will raise you up. Mga kapatid, it will be hard. And it amazed me. Namamangha ako sa ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Pero ngayon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa tulong ng banal na Espiritu na makaabot din sa ganong klase ng pagpapakumbaba.
At sa panahon na tayo makapagpakumbaba na sobrang babang-baba talaga, di ko na nga maisip, ano kayang itsura namin, Panginoon, sa panahon na kami lubusang nagpapakumbaba sa inyo? Hindi na natin kailangan intindihin pa yung magiging itsura natin kapag tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon. Ang mahalaga, nasunod natin yung kanyang nais. Hindi nasunod yung ating sarili. Nasunod natin yung kanyang kalooban, hindi yung ating kalooban. And as we walk humbly in the sight of God, as we walk humbly while serving God, unti-unti tayong itataas ng Panginoon. And when God has lifted you up, ano man ang mangyari sa mundo, hindi bababa yung pagtaas ng Panginoon sa iyo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ito yung klaseng pagpakumbaba yung dapat natin gawin. Mga kapatid, di ko sinasabing dapat bukas ay ganun ka na. May hirapan po tayo. But by the help of the Holy Spirit, from glory to glory, unti-unti, na wag lang tayong susuko, wag lang tayo tatalikod sa Panginoon. Unti-unti makakabot tayo dun sa kasukdulan ng pagpapakumbaba na ginawa ng Panginoon na gagawin din natin. Amen po ma. Just follow God. Just follow God. Obey God. Walk humbly in the sight of God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapakumbaba na pinakita niyo, Panginoon, sa amin. Kung di dahil, Panginoon, sa inyong pagpapakumbaba, wala sana kami dito, Panginoon. Di dapat sana namin matatamo ang kaligtasan. Nakatakda sana kami, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy, pero binaba ninyo inyong sarili. Hallelujah. Binaba ninyo ang inyong sarili. Kahit kayo yung mas nasa pinakamataas na punto, pinakamataas na estado ng buhay, binaba ninyo ang inyong sarili para lamang sa amin na hindi naman talaga karapat-dapat. Hindi naman talaga kami karapat-dapat sa kaligtasan, Panginoon. Dapat kaming mamatay. Dapat kaming hatulan. Pero binaba ninyo, Panginoon, ang inyong sarili mula sa pagiging Diyos. Naging tao at hindi lang tao, kundi naging alipin. Para lamang kami ay maligtas. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung masyadong mataas ang tingin namin sa aming sarili. Nakalimutan na namin maging mapagpakumbaba. Sa oras na ito, aming Ama, patawarin niyo po kami. Tawarin niyo kami, Panginoon, kung masyado kaming naging mapagmataas. At maalala namin, paalalahanan kami ng salita ninyo ngayon na kailangan naming maging mapagpakumbaba. Katulad ng pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus. Kami rin, Panginoon, hindi na namin susundin ang aming sarili, ang aming kagustuhan, ng aming laman, ng aming pagnanasa. Nanaisin namin, Panginoon, ang sumunod sa inyo lamang. And we will not mind the pain. Hindi na namin iintindihin yung sakit na dadanasin namin dahil dito. Ang iisipin lang namin, natatapos namin ang inyong kalooban. Nasusunod namin ang inyong kalooban. Nagagawa namin ng kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. It may be hard, pero salamat, Panginoon. Dinala nyo ang banal na Espiritu dito sa lupa. At dinako nyo sa buhay ng mga ito, na ito, para kami ay makapamuhay ng may pagpapakumbaba. Salamat, Panginoon, dahil tinutulungan niyo kami para makapamuhay ng may pagpapakumbaba. Salamat, O Diyos. Hindi niyo kami iniwan sa ere at sasabihin sa amin na, ikaw na bahala ka na, hindi kayo ganon, Panginoon. Binaba ninyo, Panginoon, yung tinatawag sa salita ng Diyos na helper, comforter, na magtuturo sa amin at bibigay sa amin ng kalakasan para makapamuhay na may pagpapakumbaba. Hallelujah. At nawa, Panginoon, sa araw-araw, from glory to glory, as we strive for reaching humility, true humility, tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. Unti-unti, Panginoon, as we reach that fullness of humility,
Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat po sa inyong salita. Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, maunawaan namin to ng lubos. At mapamuhay namin to, di sa pamamagitan ng aming lakas at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong Espiritu. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Muli, niling ko po ang panalangin ng bawat isa para po sa pag-mission na ito. Mga kapatid, mahirap po ito. At hindi ko na inisip ang sarili kong karapat dapat, kundi sinusunod lang natin yung nais ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon saan man po kayo naroroon. Binabati ko po ang Pastora Gina sa DFC Daliao. Pasensya na po, delay na yung bati ko, pero pagpalain po kayo ng Panginoon saan man po kayo naroroon. Sa mga may birthday po dyan at nagdadaos ng kaarawan ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Pastora Des, nakalimutan ko ng makalimutan, Pastora Des ng DFC Taichung, pagpalain din po kayo ng Panginoon. At sa bawat isa na naririto, pagpapala po ng Panginoon ang sumain nyo. Kaya see you po sa Taiwan and UAE. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa.